Sabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inudyukan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malaman siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngunit siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya't ipahagupit ko lamang siya, saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang tao yan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito ay si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod si Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa araw na ito, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin
at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay ngayong matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinadya na ating simbahan na may 2 bahagi sa magkaibang lugar ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Una, nagdiwang tayo ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.
Napakasaya ng mga tao, nagdiriwang, nagpupuri sa ating Panginoon. Hosana, anak ni David, yan ang kalang sigawan. Winawagayway ang kalang mga palaspas, no? Naglalagay ng mga damit na lalakaran ng ating Panginoon. Subalit, ilang araw lamang ang nakalipas, biglang nagbago ang damdamin ng mga tao. So yun ngayon ang ating pinagdiriwang dito, ang ikalawang bahagi. Iba na ang isinisigaw ng mga tao kay Jesus. Hindi na hosana, hindi na purihin. Ang isinisigaw na nila ay mga pagmumura, panglalait. Dinuduraan na nila si Jesus at ang mga palaspas na ginamit nila noon upang purihin at batiin si Jesus ay siyang palaspas ng ipinupukol at inihahampas nila sa ating Panginoon. Anong nangyari? Bakit biglang nagbago ang damdamin ng mga tao kay Jesus? Alam niyo kung anong dahilan? Bigo ang mga tao kay Jesus. Sapagkat sa kanilang pagsigaw na Hosana, anak ni David, ang hinihintay nila ay isang Mesiyas na tulad ni David. Si David ay isang mandirigma. Nakipagpatayan, maraming pinatay, no, para sa pagtatanggol sa kanilang bayan. Kaya ang inaasahan din nila ay isang katulad din ni Haring David, isang mandirigma. Ipaglalaban sila sapagkat matagal ng hangarin ng bayang Israel ang makakawala sa kapangyarihan ng mga Romano. Subalit, nang malaman nilang hindi pala yun ang misyon ng Panginoon, na pala siya pala'y handang maghandog ng buhay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi nila ito matanggap. Hindi nila gusto ang ganong klaseng Mesiyas. Ang hinihintay nila isang political Messiah. At dahil doon, ang mga leader ng mga Jewish community, ang Sanhedrin, binubuo ng mga Sadduceo, Pariseo, Skriba, nag-isip sila ng paraan, how can we get rid of this Jesus? No? Paano mawawala sa landas natin ang taong ito? Marami silang ginawang hakbang, paraan, na doon siya'y paratangan na lumalabag sa batas ni Moises, no? Sa batas ng araw ng Sabat, pagpapagaling sa araw ng Sabat. Napakarami hanggang sa inakusahan na nila itong si Jesus na lumalabas tangan sa Diyos dahil tinutumbas ang kanyang sarili sa Diyos. At nung babatuhin na nila si Jesus, nakakawala ang Panginoon. Sapagkat hindi pa niya oras para mag-alay ng buhay. Subalit yon, no? Nakatagpo sila ng isang tao na magkakanulo. At naisip ng mga Sanhedrin, kailangan ibahin natin ang ating strategy. Kasi kapag iaakusa natin kay Jesus, ay tungkol lamang sa batas ni Moises, tungkol sa paglabag sa kautusan, hindi tayo papansinin. Gawin nating political issue. Dapat political issue. Iparatang natin kay Jesus na siya'y nagpapanggap na hari. At yun, magiging krimen yun laban kay Caesar. Dahil nais niyang pumalit at maging hari. At yun nga ang kaso na kanilang isinampa kay Pilato. No? Subalit, alam nyo, first time na magkaharap itong si Pilato at si Jesus, subalit marami nang nababalitaan si Pilato dito kay Jesus. No? Alam nila na itong mga Pariseyong ito, itong mga Sanhedrin, inggit lang itong mga to. Hindi nila matanggap na si Jesus ay maraming sumasampalataya, mga tao nila dati na napupunta na kay Jesus,
Pag hindi sila gagawa ng paraan para mawala si Jesus, sila'y magiging irrelevant. Mawawalan sila ng saysay at yung hindi nila matanggap. Kaya kailangang mawala sa ating landas itong si Jesus. At yun nga, nakaisip sila ng paraan. Ang akusahan si Jesus na nagpapanggap na hari. Kaya nga nang dinala ng mga Saduceo si Jesus sa harap ni Pilato, anong unang tanong ni Pilato? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Subalit ang sagot ni Jesus, kayo na ang nagsabi. Alam ni Pilato at malinaw na malinaw sa kanya at sinabi naman niya ito sa taong bayan, walang kasalanan ng taong ito. No. Palalayain ko na siya. Subalit, alam ng mga Pariseo ang kanilang sasabihin. Pinaghandaan na nila ito. At ang sabi nila, pag hindi mo pinarusahan ang taong ito na nagpapanggap na hari, isusumbong ka namin sa Cesar. At yun, nanginig na ang kanyang tuhod, sapagkat nanganganib ang kanyang posisyon, maari siyang matanggal sa kanyang tungkulin pag nabalitaan ng Cesar na may nagpapanggap na hari, wala kang ginawa. At pag naalaman ng Cesar na siya unpopular na sa mga tao. Kaya yon, no? Nakaisip siya ng isa pang paraan, si Pilato. Magpapalaya sa araw na yon ng isang bilanggo. At ang kanyang inilabas, si Barrabas, isang magnanakaw. So nasa isip niya, tiyak ang pipiliin nila sa dalawang ito na palayain si Jesus. Subalit, hindi inaasahan ni Pilato, no? Sino ang aking palalayain? Hindi niya inaasahan nang isisigaw ng mga tao, si Barrabas! Si Barrabas! Ang hindi kasi alam ni Pilato na sulsulan na ng mga Pariseo at Saduceo ang mga tao. At itong namang mga tao ay madali ring napaniwala sapagkat bigo nga sila kay Jesus, nagpapanggap na Mesiyas, gayong hindi naman pala. Kaya madali nilang nakumbinsi ang mga tao. Ang sigaw nyo, patayin si Jesus, ipako sa krus. So mga kapatid, at this point, pag nilaya natin ito, no? Kasi alam ninyo, makikita niyo, buhay na buhay talaga ang salita ng Diyos. Sumasabay sa ating karanasan, sumasabay sa ating paglalakbay. No? And we can learn so many things from our gospel today. Lalo pa nga, naghahanda tayo sa darating na eleksyon. No? Kasi ang ating gospel is so political. No? Politika ang ipinaratang nila. Kumbaga ay ginawa ng mga Pariseo, they weaponized the law, the Roman law, para makakita sila ng kasong ipapataw kay Jesus upang maging katumbas nito ay kamatayan. At doon, nagtagumpay ang kanilang plano. No? So mga kapatid, palagi nating narinig yung kasabihan na the voice of the people is the voice of God. No? At yan din ang sinusunod sa demokrasya. Kaya nga, sa demokrasyang gaya nating bansa, binibigyan tayo ng kalayaang pumili ng leader na mamumuno sa atin. Pero hindi totoo yung the voice of the people is the voice of God, no? Nagiging totoo lang ito. No? Paano ito magiging totoo kung nasusulsula ng mga tao? Nagiging totoo lamang ito kung tayo ay malayang nakapagpapasya. Kung talagang pinagdadasalan natin bago tayo pumipili. Kung tayo ay nagre-research, naghahanap ng katotohanan. At ang punto, saan tayo naghahanap ng katotohanan? Kung sa social media lamang tayo umaasa, malamang nabubudol na tayo. Malamang kasama na rin tayo sa mga nalilinlang. Sapagat alam naman natin, you have heard of the word trolls. Maraming mga trolls, mga taong binabayaran para mag-imbento ng mga kwento para siraan ang kalaban.
puro kasinungalingan. Kaya kung tayo umaasa lamang sa social media, malamang kabilang na tayo doon sa mga taong nalilinlang, nasulsulan. No? Kaya nga, mga kapatid, magsuri tayo ng ating sarili. No? So tulad din ng ginawa ni Pilato, binibigyan tayo ng pagkakataong magpasya. No? Binibigyan tayo ng pagkakataong magpasya. Let us consider this coming election as a very sacred right, no? A very sacred opportunity. This is one single moment sa ating mga Filipino na tayo binibigyan ng isang napakahalaga kung saan mahalaga ka. Bawat tao mahalaga sa mga naghahanap ng boto. Gamitin natin ito ng maayos. No? Dasalan natin, ipagdasal natin, tanongin natin kay Lord, Lord, sino po ba ang inyong pinipili? Hindi yung aking mga kaibigan, hindi yung aking mga kababayan, hindi yung aking mga kaklase, kaibigan. Kahit hindi ko po sila mga kaano-ano, yung pong taong pinipili ninyo na magiging tapat. No? Dapat pinagdadasalan natin. At dapat nagre-research din tayo. Dapat may resibo. Dapat meron ng magandang track record na tapat sa tungkulin, hindi magnanakaw, walang krimeng ginagawa. Tandaan natin mga kapatid, no? Tayo ang bayan ng Diyos. Tayo din ang bayan ng Pilipinas. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ito. Hindi tayo pwedeng puro dasal, puro simba. Tapos ang atin namang politika ay corrupt. Kailangan pinagsasama natin ang ating pananampalataya na maging isang buhay moral. No? Dapat magkasama ito. Hindi pwedeng religious ka pero corrupt ka naman. Hindi pwede yun. No? So mga kapatid, tayo ngayon ay pumapasok sa pinakabanal na mga araw sa ating simbahan. Tayo bilang mga Katoliko, ito po ang pinakamahalaga. Mas mahalaga po ito sa Christmas. Itong Paskong ito ng muling pagkabuhay ni Jesus, mas mahalaga ito sa Pasko ng Pagsilang sapagkat ang linggong ito ang katuparan ng plano ng Diyos. Nang kanyang anak ay mag-aalay ng buhay sa krus, no? At muling mabubuhay, ipapadala ang banal na Espiritu na siya magpapatawad sa ating mga kasalanan at magbibigay sa atin ng pakikihati sa walang hanggang buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana po, hinihiling ko po sa inyo, dumalo tayo sa tinatawag nating Paschal Triduum. 3 araw ito, Huwebes Santo, magtitipon tayo ng 5 ng hapon, paghuhugas ng paa, washing of the feet. Sa Biyernes Santo naman, 3 ng hapon, ang pagdiriwang ng pagpapakasakit ni Kristo at ang kanyang kamatayan. No? At Sabado ng muling pagkabuhay, yung Easter Vigil, 8 naman ng gabi. Buuin natin ito mga kapatid, ito yung pinakamahalaga nating pagdiriwang. Mas mahalaga pa sa prosesyon ito. Mas mahalaga pa ito sa mga bisita iglesia ninyo. Ito yung pinakamahalaga. Samantalahin natin ito kaysa tayo'y lumaboy at magpunta sa mga beach, no? Ito'y binibigay sa atin ng simbahan. Ito yung pagpapabanal. Tinatawag tayong talikuran ng kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Sana, wag natin itong sayangin. Tumayo tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya.